Sumaludo at humanga si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa paninindigan na hindi makakapag-imbestiga ang International Criminal Court sa Pilipinas. Statement of protecting our sovereignty. And isa siyang presidente na may isang salita. Thank you, Mr. President. Thank you for that. Bago ito, nagbigay ng kanyang sentimiento si De La Rosa ukol sa pagkakapasok sa bansa ng ICC investigators para imbestigahan ang madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Hiniling niya sa gobyerno na magsalita na para kumpirmahin na marites lamang na nakapasok na sa bansa ang ICC investigators dahil noong Disyembre ay personal sa kanyang siniguro ni Pangulong Marcos Jr. na hindi makakapag-imbestiga sa bansa ang ICC. Si dating Senator Antonio Trillanes IV ang hayagan nagsabi na nakapasok sa Pilipinas ang ICC investigators at sabi ni De La Rosa nang gugulo lang ang dating senador na ang layon ay sirain ang relasyon ng mga Marcos at Duterte. I don't know, may appointment ba si Trillanes as spokesperson ng ICC? I don't know kung meron siyang appointment as spokesperson ng ICC. You know, Trillanes is a great destabilizer. He just want to destabilize the relationship between the Marcoses and the Dutertes. So, gusto lang niya ma-destabilize para mag-aaway. At dahil nagsalita na ang punong ehekutibo, umaasa si De La Rosa na matutuldukan na ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Yes, that would end all maritises and speculations. Una naman sinabi ng senador na hindi siya natatakot na makulong, ngunit sa isang hiwalay na panayam, inamin niya na natatakot din siya na masadlak sa rehas. Ang takot ko lang makulong, mapalayo ako sa mga apo ko. Yun lang kinatakutan ko na I love my apo very much. Tapos lalaki sila na wala silang apo, wala silang lolo. I-love na love pa naman ako ng mga apo ko. Tatlo yung apo ko eh. Paano ko dadalhin sa dahig yun? Just in case makulong ako. Di ba? So, yan lang kinatakutan ko. Napalayo sa mga mahal ko sa buhay. Pagdidiin nito, nakahanda siya magpaimbestiga sa ICC kung ipag-uutos ng gobyerno. As I have said, well, hanap sila ng ebidensya kung anong gusto nila. I'm ready to face anytime, anywhere. Provided nga, sabihin ng gobyerno, we cooperate. If the stand of the government is not to cooperate, then who am I to cooperate with them? I am a Filipino citizen. Sunod-sunod ako sa gobyerno natin kung anong gusto. Paglilinaw lang din niya na kailanman ay hindi niya pinagdudahan na may palabra di honor si Pangulong Marcos. Paliwanag niya, hiniling lang niya na magsalita ang gobyerno para maliwanagan ang lahat. Kahit na tinatanong niya ako noon, ang aking tingin talaga ay naniwala pa rin ako sa salita ng Pangulo sa akin. Just akin lang, challenge ko siya, ang ating ang Malacanang, challenge ko to make their official stand publicly. Ang purpose doon, to end all speculations and all maritises. So, yun lang ang aking purpose doon. Para pag magsalita ng Pangulo in public, official statement coming from the President, tapos na. Ano pa pag-usapan? Ano pa bang, kahit na anong sugarcoating na gagawin ng mga bleeding hearts about ICC's intrusion into our sovereignty. Wala na. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.